Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 200. And our verse for today, Proverbs chapter 28, verse 6 and 7. Sabi dito, mabuti na ang mahirap na namumuhay sa katuwiran kaysa taong mayaman ngunit makasalanan. Ang anak na matalino ay sumusunod sa aral, ngunit ang nakikipagbarkada sa mga masasama ay kahihiyan ng magulang. Dalawang klase ng uri ng tao dito sa Bible verse na binasa natin. Una, ito yung klase ng tao na mayayaman pero puro kasamaan naman yung ginawa. Meron naman ditong pangalawang uri ng tao na naghihirap sila or mahirap sila pero sumusunod sa katuwiran. Isang sagana sa panlabas at naghihirap naman sa panloob. At isa naman na naghihirap sa panlabas pero sagana sa panloob. These verses remind us na mas mahalaga para sa isang tao yung mamuhay ka na may integridad kesa naman mamuhay ka na sagana pero puro kasamaan naman yung ginagawa. Isang namumuhay ng salat pero tapat sa Diyos at isa namang namumuhay na may kasaganaan pero ang kayamanan naman ay galing sa masasamang gawain. Naalala ko yung sinabi ni Jesus, aanhin daw natin kung makamit man natin ang buong sanlibutan or ang buong yaman sa sanlibutan, pero ang kapalit naman nito ay ang ating kaluluwa. Ano daw yung may papalit natin sa ating kaluluwa? Totoo, no? Aanhin mo yung lahat ng yaman, ang kapalit naman nito ay walang hanggang pagdurusa para pagbayaran yung ating mga kasalanan. Meron naman mga tao na namumuhay ng sapat or minsan salat sa possession dito sa mundong ito. Pero meron silang malinis na konsyensya, matapat na pamumuhay or pamumuhay na nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoong Diyos. Minsan parang hirap isipin na paano ka makakatulog ng mahimbing knowing that yung lahat na nakamtan mo ay galing lang sa nakaw, galing sa pagpatay, galing sa pang-hold up, or galing sa masamang gawain. Sabi pa nga, di ba, paano nila naaatim na ipakain sa kanilang mga pamilya yung mga bagay na galing sa masama. In verse 7 naman, pinapakita naman dito yung dalawang klase ng uri ng tao. One, ito yung mga klase ng tao na sumusunod sa mga aral. And yung number 2 naman, ito yung klase ng mga tao na sumasama sa mga masasamang tao. Sabi sa Bible, kinahihiya sila ng kanilang mga magulang. Pinapakita dito ang isang katotohanan na meron talagang nag-iimpluwensya sa bawat tao. At dahil sa mga nakakasama natin or mga nag-iimpluwensya sa atin, yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga tamang choices at mga maling choices sa buhay. Simple lang naman, dalawa lang naman lagi, black and white. Susunod ka sa aral ng Diyos or susunod ka sa mga masasamang tao. Ang tunay na marunong na tao, hindi lang siya nakikita dun sa alam mo yung tama sa kayong mali. Ang tunay na karunungan, kaya mo bang pumili ng mga klase ng tao, mga tamang tao na sasamahan mo sa iyong paglalakad sa buhay na ito? Be careful mga kapatid kung kanino ka nag-i-spend lagi ng oras. Dahil your time, yung oras mo na ginugugol, ay katumbas nito yung buhay mo. Kung sinasayang mo ang oras mo, sinasayang mo rin ang buhay mo. Kung nagsasayang ka ng oras sa mga maling klase ng tao or mga masasamang tao, nakakalungkot dahil ito yung mga tao na mag-i-influensya sa buhay mo. Walang naging kriminal na pagising nila, kriminal na agad sila. Meron kang nakitaan, meron kang nasaksihan, or merong nagpasa sa'yo ng mga ugali, mga nakagawian natin, and kung ano yung mga diskarte natin sa buhay. Sabi nga, di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung sino yung lagi mong sinasamahan ng mga kaibigan or paboritong mga tao, hindi nakakagulat na ma-adapt mo ang bawat ugali rin nila, mga habits nila at yung direksyon nila ng pamumuhay. Laging merong pinag-ugatan kung bakit sila naging ganun. So pag nakakita ka ng isang tao na masama ang ugali, merong reason kung bakit sumama ang ugali niya.
Pag nakakita ka ng mga tao na mabuti ang ugali, merong reason kung bakit maging ganun siya. At kapag nakakita ka naman ng dating masamang ugali at ngayon ay mabuting tao na, merong reason kung bakit siya naging ganun. Kung mapapansin nyo, di ba, sa mundong ito na madalas yung status, mga achievements, or yung mga nakikita nila ng mga material na mga bagay, at yun yung pamantayan nila ng success. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi ito yung mga magaganda yung buhay na sumusunod naman sa Panginoon or yung mga mabubuting tao naman. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga mayayaman, maraming ari-arian, maraming material possessions, pero kaya nila nakuha yon is dahil sa mga paggawa ng masama. Marami pa ring mga tao na umasenso dahil ibinless talaga sila ng Lord dahil sa kanilang integridad, dahil sa kanilang kabutihan ng puso, at patuloy na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Para sa kanila, saludo tayo dyan. Pero para dun nga, sa mga tao na umasenso sila dahil sa paggawa ng masama, maaari nating i-question yung sarili natin. Ako ba yung klase ng tao na namumuhay na may integridad? I mean, gumagawa ka ng kabutihan kahit may nakakakita or walang nakakakita. Ang pamantayan ng Panginoon, hindi yung success natin sa buhay. Ang tinitignan lagi ng Panginoon yung puso natin, kung paano natin naabot yung mga bagay na naabot natin. Naging tapat ba tayo sa kapwa natin at naging tapat din ba tayo sa ating Panginoon Diyos? Nawa, maging tayo yung klase ng tao na mas pipiliin nating maging honest kahit na alam natin na marami yung mawawala sa atin. Tignan natin yung sarili natin kung sino yung lagi nating sinasamahan dahil it will determine at ito yung mag-i-impact kung ano ba yung klase ng tao magiging tayo sa ating pag-iisip, sa ating action, at sa ating tatahaking landas. Sabi nga sa Bible, mag-renew tayo ng ating kaisipan. Kasi dito sa mundo, ang success is yung di bali na hindi ka patas. Basta importante makita nila na marami kang bahay, marami kang sasakyan, maganda yung estado mo sa buhay, di ba? Nawa mag-iba tayo ng kaisipan. Nawa maging pamantayan natin ng success kung sumusunod ba tayo sa pamantayan ng Panginoon. Kung patuloy ba tayo nagiging tapat sa ating Panginoon Diyos kesa dun sa mga material possessions and papuri ng mga tao. Nawa lagi nating hilingin sa ating Panginoon Diyos na i-remind lagi tayo na mas gusto ng Panginoon ang integridad more than dun sa mga yaman ng mundong ito. Patuloy nawa tayong i-lead ng Lord at bigyan ng kalakasan para gawin yung tama, maging patas at tapat na sumusunod sa kalooban niya at sa lahat ng aspeto ng buhay na ito. Kaya nawa bigyan tayo ng Panginoon ng mga kaibigan or mga matatalik na kaibigan kung saan hindi tayo dadalhin sa masama, kundi dadalhin tayo palapit sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang tunay na mga mabubuting kaibigan, hindi ka dadalhin sa masama. Ang tunay na kaibigan, dadalhin ka para sa kabutihan mo, dadalhin ka papalapit sa ating Panginoon Diyos. Nawa pag tinitingnan tayo ng tao, makita nawa sa atin na totoo ngang may Diyos dahil nakikita nila ang Diyos sa bawat buhay natin at makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.